Sa isang maliit na barangay sa Palawan na tinatawag na Ilog Malaya, biglang napalitan ng lagim ang kapayapaan. Nang matagpuan ang mga patay na buwaya na nawawala ng laman, nagsimulang maghinala ang mga residente. Ang mga paratang ay nakatutok sa isang biyena na kilala bilang malupit at misteryoso. Ngunit siya nga ba ang may sala, o may isang bagay na higit na mas madilim na nagtatago sa likod ng ilog na iyon? Nung gabing iyon, mas malamig kaysa sa karaniwan ang hangin sa barangay Ilog Malaya. Isang manipis na hamog ang nakabitin sa ibabaw ng tubig, binabalot ang buong ilog na dahan-dahang dumadaloy sa pagitan ng mga bakawan. Ako si Santos, nakaupo pa rin sa bangkong kawayan sa harap ng bahay ni Kapitan. Ang gasera sa ibabaw ng mesa ay aandap-andap dahil sa ihip ng hangin. Mahina lang ang tunog, pero sapat na para ipaalala sa akin na ang gabi dito ay hindi kailanman talagang tahimik. 2 araw na ang nakalipas simula nang dumating ako sa barangay na ito. Simple lang ang trabaho ko. At least yun ang sabi ng boss ko sa head office, imbestigahan ang kakaibang report tungkol sa ilang buwaya na natagpo ang patay sa kahabaan ng ilog. Pero habang tumatagal ako dito, lalo kong nararamdaman na hindi lang ito tungkol sa mga hayop na namamatay. May isang bagay na itinatago ang mga tao sa lugar na ito. Si Kapitan Ruben, isang matandang lalaki na kulubot na ang mukha pero matalas pa rin ang tingin, ay nakatingin sa akin mula sa kabilang panig ng mesa. Sir Santos, mahina niyang sabi. Sa totoo lang, hindi kami mapalagay dito. Simula nang matagpuan ang unang patay na buwaya, natatakot nang pumunta sa ilog ang mga tao. Samantalang ang tubig na iyan ang pinagkukunan namin ng buhay. Tumango ako. Naiintindihan ko po, pero kailangan ko ng detalye. Sino ang unang nakakita sa bangkay? Tumingin si Kapitan sa labas ng bahay sa direksyon ng ilog na malabong nakikita sa malayo. Isang binatilyo na naggangalang Boyet. Nangingisda siya nung umaga nung oras na iyon. Sabi niya, yung buhaya nakalutang na, bukas ang tiyan at nawawala ang laman. Nagsulat ako sa notebook ko. Ilan na sa ngayon? 3 na, sagot niya. At ang pinakakakaiba, lahat sila natagpuan sa iisang lugar. Tumigil ako sa pagsusulat. Sa iisang lugar. Sa ilalim ng lumang tulay malapit sa bahay ni Mang Willie. Iniangat ko ang ulo ko. Narinig ko na ang pangalang iyon simula pa nung unang dating ko sa barangay. Tuwing binabanggit ang pangalan, nag-iba ang tono ng boses ng mga residente. May tensyon na hindi maipaliwanag. Sino po ba si Mang Willie? Mahina kong tanong. Matagal akong tinitigan ni Kapitan. Tila tinitimbang kung kailangan ba niyang sumagot ng tapat o hindi. Matagal na siya dito, dating mga ngaso ng buwaya. Ngayon matanda na siya, nakatira kasama ang anak niyang babae na si Laura at ang manugang niyang si Dante. Matigas ang ulo niya. Marami ang hindi gusto ang tabas ng dila niya, pero wala naman siyang inaabala. Kaya lang simula nang mamatay ang mga buwaya, madalas siyang makita sa gilid ng ilog ng mag-isa. Isinara ko ang notebook ko. Pupuntahan ko siya bukas ng umaga. Tumango lang si Kapitan, pero nakikita ko ang kaba sa mukha niya. Lumalalim na ang gabi. Nagpa siya akong maglakad-lakad muna sa tabing ilog bago matulog. Menusok sa balat ang halumigmig at ang amoy ng putik ng ilog ay humalo sa amoy ng basang dahon. Naririnig ang huni ng mga kuliglig sa malayo. Pagdating ko sa pampang, nakita ko ang bilog na buwan na nakasabit sa langit, nagre-reflect ang liwanag nito sa ibabaw ng ilog na payapang umaalon. Pero sa gitna ng katahimikan, may narinig ako. Tunog na parang mahinang sutsot. Tapos tunog ng tubig na parang may lumusong. Pinatalas ko ang pandinig ko at nung naka-adjust na ang mata ko sa dilim, nakita ko siya. Isang anino ang nakatayo sa dulo ng lumang tulay. Matipuno ang katawan pero medyo nakakuba. Sa kamay niya ay may malamlam na liwanag galing sa maliit na sulo. Nakayuko siya sa direksyon ng ilog, tila kinakausap ang kung ano sa ilalim. Humakbang ako ng dahan-dahan, sinusubukang lumapit, pero bago pa ako makatawag, lumingon ang anino sa akin. Ang mga mata niya, o kung ano man ang nakita ko sa dilim, ay kumislap sandali. Tapos naglaho siya sa likod ng hamog. Tumakbo ako papunta sa tulay. Pero ang natira na lang ay tunog ng tubig na bumalik sa pagiging tahimik. Walang tao. Kinabukasan ng umaga, pinuntahan ko ang bahay na sinasabing pag-aari ni Mang Willie.
Nakatayo ang bahay sa gilid ng ilog, na paliligiran ng puno ng saging at ilang bakanteng kulungan ng manok. Kusam na ang dingding na kahoy, ang ibang tabla ay nagsisimula ng mabulok. Nung kumatok ako, narinig ang mahihinang yapak mula sa loob. Bumukas ng bahagya ang pinto. Isang babaeng nasa early 20 ang lumabas. Maamo ang mukha pero mukhang pagod ang mga mata. Magandang umaga, bati ko. Ako si Santos galing sa pulisya. Bahay po ba ito ni Mang Willie? Tumango ang babae. Opo, sir. Ako po si Laura, anak niya. Nasa likod po si tatay, nagkukumpuni ng lambat. Nagpasalamat ako at pumasok. Ang likod bahay ay direkta sa ilog. Doon, isang matandang lalaki ang nakatalungko, hawak ang lambat na sira-sira na. Maitim ang balat niya dahil sa araw, puti na ang ibang buhok at ang tingin ng mata ay matalim parang kutsilyo. Mang Willie, bati ko. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin sa akin ng walang ngiti. Pulis ka, no? Opo, tay. Iniimbestigahan ko po ang pagkamatay ng ilang buwaya sa ilog na to. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa ilog. May buhay din ang buwaya, sir. Kung namamatay sila, sigurado dahil may mas masama pa kaysa sa kanila. Patag ang boses niya pero malalim. May kung ano sa likod ng mga salitang yun. Nabalitaan ko po, dati kayong nanghuli ng buwaya, sabi ko. Bumuntong hininga siya ng malalim. Dati yun. Ngayon matanda na ako, butas na ang lambat. Hindi ko na ginagalaw ang mga buwaya. Basta hindi nila ako gagalawin. At alam niyo po na may 3 buwayang namatay malapit dito. Alam ng lahat sa barangay, mabilis niyang sagot. Pero hindi lahat gustong magsalita. Tumingin ako sa kamay niya, may sariwang sugat sa kaliwang pulso. Hindi pa magaling ng tuluyan. Muntik na akong magtanong, pero bago pa ako makapagsalita, dumating si Laura may dalang tubig. Nasabit po si tatay sa lambat kahapon, mahina niyang sabi, tila alam ang iniisip ko. Malakas po ang agos ng ilog. Tumango lang ako. Umupo ulit si Mang Willie. Sir Police, mahina niyang sabi. Kung gusto mong malaman kung sino ang pumatay sa mga buwaya, huwag kang tumingin sa ilog, tumingin ka sa lupa. Minsan, mas mabangis pa ang tao kaysa sa hayop. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang mga salita niya ay nakabitin sa hangin dahilan para lalo akong maniwala na ang barangay na ito ay nagtatago ng bagay na mas madilim pa kaysa sa simpleng bangkay ng buwaya. Nung tanghaling iyon, umikot ako sa barangay. Maraming bahay ang mukhang tahimik, sarado ang bintana at bawal maglaro ang mga bata sa tabing ilog. Tuwing binabanggit ko ang pangalan ni Mang Willie, nananahimik lang ang mga residente o nagkukunwaring busy. May takot na hindi masabi. Pagkahapon, bumalik ako sa tabing ilog. Palubog na ang araw, gumagawa ng mahabang anino sa pagitan ng mga bakawan. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang malaking buwaya na lumitaw sa ibabaw sandali tapos lumubog ulit. Pero ang nakakapagtaka, ang tubig sa paligid ng lugar na iyon ay medyo madilim ang kulay parang maihalong dugo. Lumuhod ako sa gilid ng tubig. Menusok sa ilong ko ang lansa. Nung tinignan ko ng malapitan, may lumulutang. Isang piraso ng balat ng buwaya na mukhang tinalupan ng malinis, parang binalatan gamit ang matalim na kutsilyo. Umihip ang hangin, dala ang boses na malabo. Ewan ko kung saan galing, narinig ko ang boses na mababa parang bulong. Galing ang boses sa direksyon ng lumang tulay. Tumayo ako ng dahan-dahan. Sa pagkakataong ito walang hamog, pero malamig pa rin ang hangin. Nang tumingin ako sa direksyon ng tulay, nakita ko ulit ang figura ng tao na nakatayo doon. Sa pagkakataong ito, malinaw kong nakita na si Mang Willie yun. Nakatayo siya nakatingin sa tubig, gumagalaw ang labi tila kinakausap ang ilog. Napigil ko ang hininga ko. Tapos sa gitna ng katahimikan ng hapon na nagpapasikip ng dibdib, narinig ko ang malalim niyang boses na umalingaw ng mahina. Kung nagugutom ka, kunin mo lang yung masama, wag yung nagbabantay. Pagkatapos nun, tumingin siya sa direksyon ko. Matalim ang tingin niya, pero hindi galit, mas parang babala. At sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa Ilog Malaya, naramdaman ko na ang ilog na ito ay talagang buhay. Nakakakita, nakakarinig. At ewan ko ba kung paano, pero alam kong may mangyayari ulit ngayong gabi. Kinaumagahan, hindi pa rin umaalis ang hamog sa Ilog Malaya.
Ang sikat ng araw ay natatakpan ng manipis na ulap at ang hangin ay parang may tinatagong kung ano, bagay na hindi pa tapos. Nakatayo ako sa tabing ilog, nakatingin sa agos na dahan-dahang nagdadala ng mga damo at maliliit na sanga. Magdamag akong hindi nakatulog. Ang mga sinabi ni Mang Willie kagabi ay paulit-ulit sa isip ko. Kung nagugutom ka, kunin mo lang yung masama, wag yung nagbabantay. Anong ibig sabihin nun? Sino ang gutom at sino ang tinutukoy niyang masama? Huminga ako ng malalim bago tumalikod papunta sa bahay ni Kapitan. Nandoon na si Kapitan Ruben, hinihintay ako habang nagsisindi ng sigarilyo. Ang usok ay sumasayaw sa hangin ng umaga, bumubuo ng manipis na linya na mabilis ding nawawala. Sir Santos, kagabi may nakitang liwanag ang mga residente sa ilalim ng tulay, sabi niya nang may pag-aalala. Sabi nila, masamang pangitain yun. May patay na buhaya na naman. Agad akong tumingin sa kanya. Sino ang nakakita ngayon? Isang mangingisda. Nakahandusay ang katawan ng buhaya sa putikan, napalunok siya. Punit ang tiyan. Malinis na malinis parang hiniwa ng magkakarne. Dumiretso ako sa lokasyon kasama ang dalawang residente. Amoy na amoy ang lansa kahit malayo pa. Isang malaking buhaya, siguro mahigit 2 metro ang haba, ang nakahandusay ng patagilid sa pampang. Bukas ang balat ng tiyan at nawawala na ang ibang laman. Sa paligid nito ay maraming bakas ng paa ng tao. Lumuhod ako para suriin ang sugat ng hayop. Ang hiwa ay tuwid, pulido at malalim. Hindi kaya ng ordinaryong kutsilyo na maging ganoon kalinis. Trabaho ito ng isang taong marunong magkatay. Isa sa mga kasama kong residente ang bumulong. Sigurado kaming si Mang Willie ang may gawa. Madalas siyang lumabas ng gabi. Nakita na siya ng mga tao. Tinitigan ko siya ng matalim. Nakita niyo ba mismo na ginawa niya? Natahimik ang residente. Hindi, pero lagi siyang nandoon. Tumayo ako at tumingin sa direksyon ng bahay ni Mang Willie na hindi kalayuan sa tulay. May parte sa akin na gustong maniwala na inosente ang matanda, pero hindi pwedeng baliwalain ang ebidensya sa lugar. Nung tanghaling iyon, bumalik ako sa bahay niya. Si Laura ang nagbukas ng pinto, mukhang nag-aalala nang makita ang mukha ko. Sir Police, ano na naman po? Kailangan kong makausap ang tatay mo. Nagpapahinga po si tatay. Hindi siya nakatulog kagabi, sagot niya. Tumingin ako sa paligid. Sa likod bahay, nakita ko si Dante, ang asawa niya, na nag-iigib sa balon. Tumingin siya sa akin saglit tapos yumuko tila ayaw makisali. Naghintay ako ng ilang minuto hanggang sa lumabas si Mang Willie. Nakasuot siya ng luma at kupas na damit at sombrerong buri. Kung pumunta ka para magtanong ng parehong bagay, ang sagot ko ay pareho pa rin, hindi ako pumatay ng buhaya, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Naniniwala ako, Tay. Pero pinagbibintangan kayo ng mga residente. Kailangan kong inspeksyonin ang paligid ng bahay, pati na ang pampang sa likod. Matagal niya akong tinitigan bago marahang tumango. Sige lang. Pero wag kang magugulat kung sumagot ang ilog. Napalunok ako, pilit na hindi pinapansin ang kakaibang sinabi niya. Naglakad ako papunta sa likod, sinusuyod ang basang lupa sa paligid ng maliit niyang bangka. Doon nakakita ako ng mansa ng dugo sa ibabaw ng tabla na hindi pa ganap na tuyo. Sa tabi nito ay may mahabang itak na may hawakang kahoy. Tinawag ko siya, Mang Willie, itak niyo po ba to? Tinignan niya saglit tapos mahinang sinabi, panghiwa ng isda yan, hindi pang buwaya. Dumating si Laura may dalang timba. Naghiwa po ng isda si tatay kahapon ng hapon, nagmamadali niyang sabi. Medyo nanginginig ang boses niya. Madalas pong gamitin ang itak na iyan. Hindi ako sumagot. Sinasabi ng kutob ko, may itinatago sa bahay na to, pero hindi ang matanda ang nagtatago, kundi mas bata sa kanya. Pagkahapon, nagdesisyon akong magbantay sa tulay. Mukhang payapa ang ilog, pero mas madilim ang kulay ng tubig. Umupo ako sa likod ng talahiban, naghihintay kung sino man ang posibleng dumating. Naging kulay kahel ang langit, nagsimula nang bumalik sa pugad ang mga ibon. Nang halos lumubog na ang araw, narinig kong lumangit-ngit ang kahoy. May naglakad sa ibabaw ng tulay ng dahan-dahan. Mula sa dilim nakita ko si Dante. May dala siyang malaking sako sa balikat tapos nilapag sa gilid ng ilog.
Pagkatapos noon binuksan niya ang sako at nakita ko ang mga hiwa ng pulang karne na tumutulo pa ang dugo. Tumingin sa kaliwat kanan si Dante tapos sinipa ang sako papunta sa tubig. Huminga siya ng malalim tila nakahinga ng maluwag. Pagkatapos noon bumalik siya. Papunta sa direksyon ng bahay. Naghintay ako ng ilang minuto bago lumapit sa tubig. Hindi pa tuluyang lumulubog ang sako. Nung susubukan ko sanang hilahin, biglang kumulabog ng malakas ang tubig sa harap ko. May kung anong sumunggab sa sako mula sa ilalim at hinila ito pababa ng mabilis. Natigilan ako. Bumalik sa pagiging payapa ang tubig. Pero alam kong hindi iyon ordinaryong agos. Mas mabilis dumating ang gabi kaysa sa inaasahan ko habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko ang mga bahay na madilim na. Huminto ako sa harap ng bahay ni Mang Willie. Mula sa loob, naririnig ang boses nilang tatlo na nag-uusap. Mahina. Ang tono ni Laura ay parang umiiyak. Muntik na akong kumatok pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong masyado pang maaga para magbintang. Pero isa lang ang sigurado, may taong sinusubukang magtakip ng isang bagay. Bandang hating gabi bumalik ako sa tulay. Ang hangin ng gabi ay mamasa-masa, dala ang amoy ng basang lupa. Ang tubig sa ilog ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng buwan. Nakatayo ako doon nakatingin sa madilim na ibabaw ng tubig. Biglang may lumitaw mula sa ilalim. Isang malaking anino ang mabilis na gumalaw papunta sa akin. Umatras ako, pero isang malaking tilamsik ng tubig ang sumabog sa harap ko. Isang ulo ng buwaya ang lumitaw. Ang mga mata nito ay nagliliyab na pula sa ilalim ng liwanag ng buwan. Muntik na akong matumba, pero may humila sa kamay ko mula sa likod. Ang malalim na boses ay gumulat sa akin. Huwag kang magpanik, Sir Police. Sabi ni Mang Willie na ewan ko kung kanina pa nakatayo doon. Hindi siya atake kung hindi mo titignan ang mata niya. Lumingon ako sa kanya. Kalahating galit, kalahating lega. Bakit po kayo nandito? Ngumiti siya ng samar. Kilala ko ang ilog na to, alam ko kung kailan siya galit. Tumayo kami sa gilid ng tulay nakatingin sa tubig na bumalik sa pagiging payapa. Nawala na sa ilalim ang buwaya. Umaatake lang ang buwaya kapag gutom sila, mahina niyang sabi. Pero ang nagpapagalit sa kanila ay hindi ordinaryong tao. May nagpaparumi sa tubig niya. Tinitigan ko siya ng malalim. Alam niyo po kung sino. Tumingin siya sa direksyon ng bahay niya na malabong makita sa malayo. May hinala ako, pero minsan kung sino pa ang pinakamalapit, siya pa ang pinakamahirap paniwalaan. Ang pangungusap na iyon ay umalinggaw sa isip ko hanggang madaling araw. Bumalik ako sa tinutuluyan ko na magulo ang isip. Kung hindi si Mang Willie, sino pa? Si Dante ba? O may tagalabas na sinasamantala ang sitwasyon? Tumingin ako sa labas ng bintana. Mukhang payapa ang ilog mula sa malayo. Pero alam kong sa ibabaw lang iyon. Sa ilalim ng tubig may naghihintay at ngayong gabi, kakatitig ko lang sa mga mata niya. Ang umaga sa ilog Malaya ay mas mabigat kaysa sa karaniwan. Kulay abo ang langit, malabo ang tubig ng ilog, at ang hangin ay parang may dalang tensyon na hindi nakikita. Ako si Santos, nakaupo sa harap ng maliit na outpost sa gilid ng main road ng barangay habang nakatitig sa notebook na hawak ko. 3 buhaya ang patay, lahat may sugat na malinis ang pagkakahiwa. At kagabi muntik na akong sakmalin ng isa sa kanila. Simula nung nangyari sa tulay, hindi na mapalagay ang isip ko. Naaalala ko pa rin ang mata ng buhaya na nakatitig sa akin, mula sa ilalim ng tubig tila naiintindihan ang nangyayari. Pero alam kong hindi makakatulong ang takot para mahanap ang katotohanan. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Nagdesisyon akong pumunta sa lugar kung saan inilibing ang huling bangkay ng buhaya. Tinabunan na ito ng lupa ng mga residente malapit sa bakanting lote. Hinukay ko ang maliit na parte para makita ulit ang katawan ng hayop. Kitang-kita ang sugat sa tiyan. Isang mahabang hiwa na pahalang mula sa dibdib pababa, napakalinis. Sa gilid ng sugat walang tanda ng kagat ng ibang hayop. Kumuha ako ng litrato at itinala ang obserbasyon ko. Hindi ito gawa ng ordinaryong mga ngaso, bulong ko. Gawa ito ng taong may alam sa anatomiya. Mula sa likod narinig ko ang mahihinang yapak. Paglingon ko, nakatayo doon si Mang Willie. May dala siyang tungkod na kawayan, nakatingin sa libingan ng buhaya nang walang sinasabi.
Sinusundan niyo po ba ako? Tanong ko. Umiti lang siya ng tipid. Matagal ko nang alam ang lugar na to. Ako ang tumulong sa mga residente na ilibing ang bangkay. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Bakit po kayo tumulong? Gayong pinagbibintangan kayo na kayo ang may gawa. Kung hindi ako tutulong, sino pa? Patag niyang sagot. Mas natatakot ako kung lalong magagalit ang ilog na to, hindi na malinaw ang tubig. Nagsisimula nang mawala ang mga isda. Hindi iyan magandang senyales. Bumuntong hininga ako. Hindi po ako naniniwala na tungkol ito sa galit ng ilog, Tay. Gawa ito ng tao. Tinitigan niya ako ng matagal bago mahinang nagsabi, minsan ang tao, higit na mas mabangis kaysa sa buwaya. Sir Police. Ang mga salita niya ay bumaon parang pako sa utak ko. Alam kong hindi siya nagsisinungaling, pero may kung ano sa paraan niya ng pagsasalita na laging may dalang palaisipan. Nang magtanghali, bumalik ako sa bahay niya. Gusto kong makausap si Laura, ang anak niya. Tahimik ang bahay. Mula sa kusina naaamoy ang simpleng ulam. Naglilinis ng isda si Laura sa bilao. Nang makita niya akong dumating, agad siyang tumayo. Sir Santos, anong balita? Gusto ko lang magtanong ng kaunti tungkol sa mga nakaraang gabi. Madalas bang lumabas ng bahay ang tatay mo? Yumuko si Laura, mahina ang boses. Opo, sir. Minsan hating gabi. Pero alam kong pumupunta siya sa ilog para magdasal. Sabi niya, nararamdaman niyang nasusugatan ang ilog. Nagtala ako. Ang asawa mo, si Dante. Mukhang nag-alinlangan siya. Si Dante. Nitong mga nakaraang araw madalas umuwi ng late, sabi niya may extra work sa fishport. Tinitigan ko siya ng malalim. Matagal nang sarado ang fishport sa barangay na to, Laura. Natahimik siya. Ang kamay niyang kanina ay hawak ang isda ay tumigil sa paggalaw. Dahan-dahan siyang tumingin sa pinto sa likod. Mula doon narinig ang mabibigat na yabag. Kakarating lang ni Dante. Magandang tanghali, Sir Police. Bati ni Dante ng walang emosyon. Bakit tinatanong niyo ang asawa ko? Ngumiti ako ng magalang. Naninigurado lang sa kalagayan ng mga residente, Sir Dante. Marami kasing nababahala. Lumapit siya at tinitigan ako ng blanko. Ang mga dayuhang gaya niyo minsan ang nagpapalaki ng problema. Matagal nang may problema bago pa ako dumating, kalmado kong sagot. Nagtitigan kami ng tahimik. Mabigat ang hangin. Tumayo si Laura sa gitna. Bakas ang panik sa mukha. Tama na. Bahay to hindi presinto. Binabaan ko ang boses ko. Mauuna na ako. Pero sa loob-loob ko may naitala ako. Masyadong defensibo si Dante. Nung hapong iyon, kinausap ko ulit si Kapitan Ruben sa barangay hall. Nakatingin siya sa akin nang nakakunot ang noo. Sir Santos, lalong natatakot ang mga tao. Sabi nila kapag patuloy na namatay ang mga buwaya, pwedeng tumigil sa pag-agos ang ilog. Matandang paniniwala na namin yun. Ang nagpapatigil sa ilog ay hindi espiritu, Kap, sagot ko, kundi ang taong nagpaparumi dito. Bumuntong hininga ng malalim si Kapitan. Naniniwala ako sa'yo, pero hindi mananahimik ang mga residente. Handa na silang sumugod sa bahay ni Mang Willie ngayong gabi. Sabi nila gusto nilang siguraduhin kung sino ang may sala. Mabilis akong tumayo. Huwag niyong hayaang mangyari yan. Kapag kumilos ang mga residente, pwedeng magkagulo. Mabilis na dumating ang gabi, tila gustong magtago ng araw mula sa tensyon ng barangay. Nagpa siya akong magbantay sa paligid ng bahay ni Mang Willie. Umiihip ng mahina ang hangin ng gabi, dala ang amoy ng putik at basang dahon ng saging. Mula sa malayo naririnig ang malakas na agos ng tubig. Bandang hating gabi nakarinig ako ng mga yapak na papalapit. Hindi isang tao, marami. Kita ang liwanag ng sulo mula sa kalsada. Dumating ang mga residente, dala ang itak, sibat at mukhang galit na galit. Agad akong lumabas mula sa likod ng talahiban. Tigil! Huwag niyong gawin to. Sigaw ni Kapitan Ruben na kasama nila, sinusubukang pumigil, pero mas malakas ang boses ng masa. Sawa na kami, Sir Police. Kung hindi si Mang Willie ang may sala, sino pa? Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Mang Willie at tumayo sa harap ng bakuran ng taas noo.
Kung sigurado kayong may kasalanan ako, patunayan nyo, malakas niyang sabi. Hindi ako tatakbo. Nagsimulang magsigawan ang mga tao. Muntik nang magkagulo. Humakbang ako sa gitna at itinaas ang kamay ko. Tama na. Ako ang responsable sa investigasyon na to, walang kikilos na walang utos ko. Ilang segundo ring natahimik ang lahat. Tanging huni ng kuliglig ang naririnig. Tapos biglang mula sa direksyon ng ilog may narinig na malakas na dagundong parang kumukulong tubig. Lumingon ang lahat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Umaalburuto ang tubig sa ilog. May malaking bagay na gumalaw sa ilalim. Tapos lumitaw ang isa pang katawan ng buwaya na dahan-dahang lumulutang sa ibabaw. Bago pa ang bangkay, dumadaloy pa ang dugo at sa mismong dibdib ay may mahabang hiwa na malinis parang gawa ng scalpel. Nagpanik ang mga residente. Ang iba umatras, ang iba tumakbo papunta sa ilog. Tinitigan ko ang katawan ng buwaya ng matagal tapos lumingon ako kay Dante na nakatayo sa gitna ng karamihan. Maputla ang mukha, hindi makatingin sa bangkay. Nang tignan ko ng malapitan, may nakita ako sa dulo ng sapatos niya, mansa ng dugo na basa pa. Agad siyang yumuko para itago ang paa sa putik. Sumigaw agad ang instinct ko bilang pulis, pero hindi ito ang oras para kumilos ng padalos-dalos. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Isa lang ang malinaw, ang taong hinahabol ko ay hindi si Mang Willie at ang nakatayo ng tahimik sa gitna namin. Baka mas mapanganib pa kaysa sa inaakala ko. Tumingin ako sa langit, pinakinggan ang tubig na bumalik sa pagiging payapa. Pero sa katahimikang iyon, alam kong hindi pa tapos magsalita ang ilog. Kakaturo lang niya ng sugat sa dibdib niya. At kailangan kong maging handa na marinig ang kwentong mas madilim pa kaysa sa simpleng pagkamatay ng isang buwaya. Mahirap kalimutan ang gabing iyon. Matapos ang gulo sa bahay ni Mang Willie, kumalma lang ang mga residente nung magmadaling araw na. Tinulungan ko silang pakalmahin, siniguradong walang nasaktan. Tapos matagal na tumingin sa ilog na ngayon ay tahimik na ulit. Nagre-reflect ang liwanag ng buwan sa tubig parang basag na salamin. Maganda pero may tinatagong malalim na sugat. Kinabukasan ng umaga, nakaupo ako sa beranda ng outpost habang nakatitig sa investigation notes. Nagsisimula ng magkaroon ng bagong direksyon ang lahat. Masyadong pulido ang sugat sa katawan ng buwaya, masyadong propesyonal. Ginawa ito ng isang tao, hindi para mabuhay, kundi para sa isang partikular na layunin. At ang taong yun ay posibleng isa sa mga nagpapanggap na walang alam. Naalala ko ulit ang mukha ni Dante kagabi, maputla, asiwa, at sinusubukang magtakip ng isang bagay. Pero alam kong kapag nagbintang ako ng walang ebidensya, lalo lang gugulo ang sitwasyon. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan. Isang mahinang boses ang bumasag sa iniisip ko. Sir Santos, tawag ni Laura na biglang sumulpot sa harap ng outpost. Magaang mata niya na parang kakaiyak lang. Gusto ko pong makipag-usap pero wag dito. Maraming tenga sa barangay. Tumango ako. Sige, Laura. Doon tayo mag-usap sa ligtas na lugar. Naglakad kami papunta sa gilid ng bakawan sa kanlurang bahagi ng ilog. Tahimik at maalinsangan ang lugar, tanging huni lang ng ibon sa tubig ang naririnig. Mahigpit ang hawak ni Laura sa maliit na bag habang paminsan-minsang lumilingon sa likod. Anong nangyayari, Laura? Malumanay kong tanong. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi ko po alam kung paano sisimulan, sir. Pero nitong mga nakaraang araw madalas mag-uwi ng malaking pera ang asawa ko. Sabi niya galing sa benta ng isda. Pero alam ko po na hindi totoo yun. Bakit ka sigurado? Kasi ang amoy sa damit niya hindi amoy isda. Mas matapang. Parang dugo na matagal nang hindi nahugasan. Natahimik ako. Ang mga salita niya ay sampal sa isip ko. Ipinagpatuloy ni Laura sa nanginginig na boses. Sinundan ko po siya ng patago nung isang gabi. Pumunta siya sa bakawan, may dalang malaking sako sa balikat. Hindi ako naglakas loob lumapit, pero narinig ko ang tunog na parang hayop na kinakatay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Natatandaan mo ba ang lugar? Tumango siya. May tuturo ko po. Naglakad kami papasok. Maputik ang lupa, amoy putik na may halong lansa. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating kami sa maliit na open area. May barong-barong na nakatayo doon na kalahating natatakpan ng damo.
Lumapit ako ng dahan-dahan, binunot ang baril sa holster. Pagkatulak ko sa pinto ng barong-barong, sumalubong ang napakabahong amoy. Sa loob, nakita ko ang tumpok ng sako, ang ibabasa pa. Binuksan ko ang isa ng dahan-dahan at sa loob ay may mga piraso ng karne ng buwaya na sariwa pa. Napalunok ako. Diyos ko! Tinakpan ni Laura ang bibig niya, pinipigil ang paghikbi. Sa sulok ng kwarto, nakita ko ang mesang kahoy na may mga kagamitang matatalim na nakahanay ng maayos, malaking kutsilyo, timbangan, pati timba na mailamang asin at yelo. Sa dingding may mga bakas ng dugo na natuyo na. Hindi ito basta-bastang lugar. Illegal slaughterhouse ito. Kinuhaan ko agad ng litrato ang lahat ng ebidensya tapos lumingon kay Laura. Hindi ka pwedeng bumalik sa bahay ngayon. Delikado. Baka alam na ni Dante na naghihinala ka na. Tumango siya habang tumutulo ang luha. Gusto ko lang siyang tumigil, sir. Hindi ko kayang makita na masira ang barangay na to dahil sa ginagawa niya. Tinapik ko ang balikat niya ng marahan. Tama ang ginawa mo. Lumabas kami ng barong-barong at binagtas ang maliit na daan papunta sa tabing ilog. Doon nakita ko ang maliit na bangka na nakatali sa ugat ng bakawan. Sa loob ay may bakas ng dugo na bago pa. Alam kong kakapunta lang ni Dante dito. Nagdesisyon akong tumawag ng tulong. Pero napakahina ng signal sa paligid ng gubat. Naglakad ako ng ilang metro pasilangan para maghanap ng mas mataas na lugar. Habang sinusubukan kong mag-send ng message sa outpost, nakarinig ako ng mabibigat na yapak sa likuran. Mabilis akong lumingon at nandoon siya. Si Dante. Nakatayo siya sa pagitan ng mga ugat ng bakawan. Naninigas ang mukha at madilim ang tingin. Akala ko isda lang ang mahilig sumunod sa agos. Pati pala pulis. Malamig niyang sabi. Dante, makinig ka sa akin, mahina kong sabi, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Mapag-uusapan natin to ng maayos. Tumawa siya ng mahina pero malamig ang tawa. Matapos mong kalkalin ang buhay ko, hindi mo alam ang hinaharap ko, Sir Police. Kahit ano pang rason mo, krimen pa rin to, pumapatay ka ng protected species. Humakbang palapit si Dante, tumaas ang boses. Hindi ko sila pinatay lahat. Ang iba patay na bago ko pa makita. Kinuha ko lang ang karne. May mga tao sa labas na handang magbayad ng mahal, sir. Sinamantala ko lang ang pagkakataon. Tinitigan ko siya ng matalim. Pagkakataon para sirain ang sarili mong barangay. Ibinagsak niya ang sakong dala sa lupa. Wala namang pakialam sa akin ang barangay na to, walang may alam kung anong pakiramdam ng magutom. Walang may alam kung anong pakiramdam ng maging taong hindi pinapansin. Nakita ko ang galit at kawalan ng pag-asa sa mga mata niya. Pero alam kong hindi pwedeng maging katwiran ang galit. Dante, pwede mo pang ayusin to, sumuko ka na. Umiling siya ng malakas. Hindi, sigaw niya sabay takbo sa bangka. Sinubukan ko siyang habulin pero hinarangan ng mga ugat ng bakawan ang dinadaanan ko. Tumalon si Dante sa bangka, pinaandar ang makina at mabilis na umalis sa ilog. Nakatitig na lang ako habang papalayo siya. Binasag ng tunog ng makina ang katahimikan ng umaga. Umiiyak si Laura sa likuran ko. Alam kong pagkatapos ng araw na to, hindi na magiging pareho ang lahat. Pagkahapon, bumalik ako sa bahay ni Mang Willie. Nakaupo siya sa beranda nakatingin sa paglubog ng araw. So totoo ngang hindi ikaw ang may sala, sabi ko. Ngumiti lang siya ng mahina. Sabi ko naman sayo, Sir Police. Sinusubukan ko lang na wag maligaw ng landas ang mga tao, pero minsan huli na talaga ang katotohanan. Tinitigan ko siya, nakaramdam ng guilt. Hahanapin ko si Dante. Kailangan niyang managot. Tumingin si Mang Willie sa ilog na nagsisimula ng dumilim. Mag-ingat ka, Sir Santos. Ang taong gipit ay mas mapanganib pa sa mabangis na hayop. Tumango ako. At sa loob-loob ko alam kong hindi pa tapos ang habulan. Hindi lang basta magnanakaw ng karne ng buwaya si Dante. Siya ang unang piraso ng mas malaking puzzle at kailangan kong maging handa sa iba pa. Kahit gaano pa kalalim ang sikretong naghihintay sa likod ng bakawan na ito. Simula pa kaninang umaga, nakatitig na ako sa agos ng ilog malaya na mabilis ang ikot.
Sa ibabaw nito, makikita pa rin ng malabo ang mga bula mula sa makina ng bangka ni Dante, senyales na hindi pa siya nakakalayo. Pero maraming sanga ang ilog na to at bawat sanga ay pwedeng magligaw sa kahit sinong hindi kabisado ang lugar. Nakatayo ako sa maliit na patrol boat ng barangay outpost. Na-check ko na ang makina, puno ang gasolina. Dala ko ang malaking flashlight, tali at baril sa biwang. Lumapit si Kapitan Ruben na tensyonado ang mukha. Sir Santos, sigurado ka bang hahabulin mo si Dante ng mag-isa? Malawak ang ilog na to. Kapag dumating ang gabi, pwedeng matakpan ng hamog ang paningin, sabi ko habang nakatingin sa umaagos na tubig. Hindi ako pwedeng tumungangalang, Kapi. May dala siyang ebidensya at baka tumakas siya sa bukana. Bumuntong hininga ng malalim si Kapitan. Sige, pero mag-ingat ka. Sa bakawan sa bandang timog, maraming malalaking buhaya na hindi pa nakikita noon. Tumango ako at pinaandar ang makina. Umuwal ito at binasag ang katahimikan ng umaga. Malamig at mapait ang talsik ng tubig sa mukha ko. Alam kong hindi magiging madali ang bayaheng ito. Sa puso ko may pait na hindi ko maipaliwanag. Siguro dahil kay Laura, nandoon pa rin siya sa bahay ni Mang Willie ngayon naghihintay ng balita. Tinitigan niya ako kaninang umaga gamit ang mga matang puno ng pag-asa at takot ng sabay. Huwag mong hayaang masaktan pa siya lalo, Sir Santos, mahina niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko sa buong bayahe. Nang magtanghali, nakarating ako sa sanga ng ilog papunta sa bakawan sa timog. Siksikan ng mga puno, nakalaylay ang mga ugat sa tubig parang mga itim na kamay. Ang amoy ng putik na halong lansa ay nagpapabigat sa hangin. Binagalan ko ang takbo ng bangka, laging alerto ang mata sa paghahanap ng senyales. Bigla, sa pagitan ng mga bakawan, may nakita akong piraso ng tela na sumabit sa ugat. Kulay abo, katulad ng damit na suot ni Dante kagabi. Idinikit ko ang bangka sa gilid, hinila ang tela. May tuyong dugo sa dulo. Ibig sabihin sugatan siya. Tumingin ako sa paligid. Walang senyales ng bangka. Pero sa ibabaw ng tubig, may manipis na bakas ng langis galing sa makina. Sinundan ko ang agos na iyon, tinagos ang hamog na kumakapal. May narinig akong ibang makina sa malayo. Binilisan ko ang takbo. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang numipis ang hamog at sa harap ko nakita ko ang maliit na bangka na nakahinto sa gilid ng ilog. Bangka iyon ni Dante. Agad kong pinatay ang makina at lumapit ng dahan-dahan. Mula sa layong ilang metro, nakita ko si Dante na nakatayo sa gilid ng tubig. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang ibang lalaki. Matangkad, malaki ang katawan, nakasombrerong malapad at lumang jacket. Hindi ko kilala ang mukha, pero sa paraan ng pag-uusap nila, alam kong hindi taga-barangay ang taong iyon. Sabi ko na sayo, huwag kang papatay ng marami. Malakas ang boses ng lalaki. Karne lang ang kailangan natin, hindi ang bangkay. Sumagot si Dante nang may panik. Sinunod ko lang ang utos, pero ngayon alam na ng pulis, kailangan kong tumakas. Kung ganun, bahala ka na sa buhay mo, malamig na sabi ng lalaki habang pinapaandar ang isa pang bangka na nakatali malapit doon. Ayokong madamay sa paglubog mo. Nagdesisyon akong lumapit. Pero nung umugong ng mahina ang maliit na makina ng bangka ko, mabilis na lumingon si Dante. Nanlaki ang mata niya sa takot. Sir Santos, sigaw niya sabay takbo sa maliit na bangka niya. Agad namang tumalon ang lalaking nakasombrero sa sarili niyang bangka at pinaandar ang malaking makina. Binasag ng ugong nito ang katahimikan, nagliparan ang mga ibon. Agad kong pinaandar ang bangka ko at humabol. Ang ilog na kanina ay tahimik, ngayon ay naging parang war zone. Tatlong bangka ang humaharurot sa tubig, binabangga ang maliliit na alon na nililikha ng kani-kanilang makina. Nakafocus ako kay Dante sa unahan. Nauna nang humarurot ang lalaking nakasombrero papunta sa bukana, iniwan kaming dalawa sa gitna ng agos na pabilis ng pabilis. Dante, tigil, sigaw ko habang tinututok ang flashlight sa kanya. Pero lumingon lang siya saglit at binilisan pa ang takbo. Alam kong wala siyang tiyak na direksyon. Ang ilog na ito ay nagsasanga sa dalawa sa unahan. Kanan papunta sa bukana, kaliwa papunta sa dead swamp. At pinili niya ang kaliwa. Tanga, bulong ko. Puno ng matatalim na ugat at mababaw na tubig ang dead swamp. Walang labasan.
Hinabol ko siya hanggang sa narinig kong pumupugak ang makina niya. Sumabit ang bangka niya sa ugat. Tumalon ako pababa, tumawid sa putik na hanggang tuhod. Dahan-dahan ko siyang nilapitan, mukhang magulo si Dante. Punit ang damit, puno ng pawis at putik ang mukha. Sa kamay niya, hawak niya ang malaking kutsilyo na may dugo. "Huwag kang lalapit, sir." Sigaw niya na nanlilisik ang mata. "Bitawan mo ang kutsilyo na yan, Dante." Hindi pa huli ang lahat. Tumawa siya ng maikli, paos ang boses. "Huli na, sa tingin mo makakapamuhay pa ako ng normal pagkatapos nito?" "Hahanapin nila ako, sir. Yung mga bumibili ng karne, hindi sila mananahimik." Huminto ako. "Sino sila?" Tinitigan ako ni Dante sandali bago yumuko. "Mga negosyante galing sa ibang bayan. Sabi nila mataas ang presyo ng karne ng buwaya kapag binenta sa restaurant. Kailangan ko lang ng pera. Pero naging sakim sila. Inutusan nila akong pumatay pa ng marami." Kumulabog ang tubig sa likod namin. Dahan-dahang lumitaw ang isang malaking buwaya mula sa putik. Kumikislap ang mata. Umatras si Dante sa takot at nadulas. Tumalsik sa tubig ang kutsilyo sa kamay niya. Mabilis ko siyang hinila bago pa makalapit ang buwaya. Hindi umatake ang hayop, suminghal lang ng malakas at lumubog ulit. Nanginginig si Dante sa mga bisig ko. "Tama na, Dante, tapos na ang lahat." Umiyak siya, basag ang boses. "Gusto ko lang tulungan ang pamilya ko, sir. Hindi ko alam na aabot sa ganito." Pinusasan ko siya ng dahan-dahan ng walang sinasabi. Tanging tunog ng agos ng ilog at hininga namin ang natira. Nagsimulang maging kulay kahel ang langit sa ibabaw ng bakawan, tila nakasaksi sa lungkot na nagtapos sa araw na iyon. Nung paggabi na, dinala ko si Dante pabalik sa barangay. Nagkumpulan ang mga residente sa gilid ng kalsada, nakatingin ng may iba't ibang ekspresyon. May nakahinga ng maluwag, may galit. Nakatingin si Laura mula sa beranda ng bahay ni Mang Willie, dahan-dahang tumutulo ang luha. "Patawad," mahinang sabi ni Dante sa kanya bago dinala sa outpost. Walang sagot. Tanging mahabang katahimikan na parang dasal. Tinitigan ko ang ilog isa pang beses nung gabing iyon. Sa malayo, nagre-reflect ang tubig sa liwanag ng buwan na buo, parang matang nakatitig sa akin nang hindi kumukurap. Alam kong hindi pa tapos ang kwentong ito. Nasa labas pa ang lalaking nakasombrero, dala ang mas malaking sikreto, at ang ilog malaya ay nagtatago pa rin ng madilim na agos na hindi pa ganap na dumadaloy ng tapat. 3 araw na ang nakalipas simula nang mahuli si Dante, nagsisimula ng tumahimik ang barangay Ilog Malaya. Pero ang katahimikang iyon ay parang marupok na parang tubig na pwedeng mabasag kahit kailan. Tuwing umiihip ang hangin, naririnig ko ang bulungan ng mga residente. Takot pa rin sila, hindi sa buwaya, kundi sa katotohanan na ang isa sa kanila ay kayang gumawa ng ganun kalupit na bagay. Nasa maliit na kulungan sa outpost na ngayon si Dante. Maputla ang mukha, maga ang mata. Bihira siyang magsalita, nakaupo lang at nakatitig sa sahig. Minsan bumubulong siya sa sarili, parang naririnig pa rin ang boses mula sa bakawan. Nung umagang iyon, tinitigan ko siya mula sa likod ng rehas. "Dante, kailangan mong magsalita." "Sino yung lalaking nakasombrero?" Dahan-dahan kong tanong. Iniangat niya ang mukha at tinitigan ako ng blanko. "Hindi ko alam ang pangalan niya, sir. Tawag sa kanya ng mga tao, Katupan. Siya ang nagdala ng pera, nagdala ng bayer, at nag-utos sa akin na katayin ang mga buwaya." "Saan siya galing?" Umiling si Dante. "Minsan galing sa bukana sakay ng maliit na bangka. Laging gabi siya dumadating. Ayaw makipag-usap ng matagal, utos lang. Minsan narinig ko siyang may kausap sa telepono, sabi niya big boss na may bodega sa Port City." Mabilis kong isinulat ang lahat ng sinabi niya. Diretso sa open sea ang bukana ng Ilog Malaya. Ibig sabihin, ang bentahan ay hindi lang sa barangay nangyayari, kundi pasok na sa network sa labas. Alam kong hindi ako pwedeng huminto dito. Pagkahapon, pinuntahan ko si Mang Willie sa bakura ng bahay niya. Nakaupo siya habang tinatahi ang lambat, nanginginig ang kamay pero malakas pa rin. "Mang Willie," sabi ko, "kailangan ko ng tulong." Tumingin siya sa akin, nakakunot ang noo. "Tulong saan pa, Sir Police? Hindi ba tapos na?" Umiling ako. "Hindi pa.
Malaya pa ang nag-utos kay Dante. Dumadaan siya sa bukana at kailangan ko ng taong mas kabisado ang rutang iyon kaysa kahit sino. Matagal na natahimik si Mang Willie, nakatitig ang mga mata sa ilog na parang kinakausap ang agos ng tubig. Alam mo, dati madalas ako sa bukana, pero ang lugar na iyon hindi lang basta daanan ng tubig, Sir Santos. Maraming sikreto doon at hindi lahat ng sikreto gustong matagpuan. Anong ibig niyong sabihin? Tumingin siya sa kawalan. Ilang taon na ang nakakaraan bago tumahimik ang barangay na to, may malaking barko na madalas dumating tuwing gabi. Sabi nila may dalang isda galing sa labas. Pero minsan may malalaking sako silang palihim na nililipat sa maliliit na bangka. Hinala ko hindi isda yun. Napalunok ako. Nakita niyo na ba kung sino ang namumuno sa barkong iyon? Isang matangkad na lalaki na may malapad na sombrero, mahina niyang sagot. Sigurado akong siya ang hinahanap mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. So totoo ngang matagal nang labas-masok si Katupan sa ilog na to. Hindi dayuhan, kundi bahagi ng isang bagay na mas matagal at mas malalim kaysa sa iniisip ko. Nung gabing iyon, nagdesisyon akong pumunta sa bukana ng mag-isa. Alam kong delikado, pero ang paghihintay ng tulong ay pagbibigay ng oras para makatakas sila. Pinaandar ko ang maliit na patrol boat at binagtas ang ilog sa dilim. Nababalot ng ulap ang langit nung gabi. Tanging refleksyon ng ilaw sa tubig ang gabay ko. Tahimik ang paligid. Walang huni ng kuliglig, walang ibon, tanging ihip lang ng hangin mula sa dagat. Pagdating ko sa area ng bukana, may nakita akong kahina-hinala. Maliit na ilaw sa malayo na mabagal na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Pinatay ko ang makina, sumagwan ng dahan-dahan. Habang papalapit, lalong lumilinaw na malaking kahoy na barko iyon, malamlam ang ilaw at sa upper deck nito ay may ilang taong naglilipat ng malalaking sako. Tinitigan ko ng matalim. Hindi sila mangingisda. Mabilis ang galaw nila parang may tinatago. Inihanda ko ang maliit na kamera at nagsimulang kumuha ng litrato mula sa malayo. Doon ko narinig ang boses ng isang taong kilalang kilala ko. Bilisan niyo bago mag-umaga, sabi ng boses Katupan. Nanigas ang katawan ko. Tumingin ako sa direksyon ng boses at tama nga, nandoon ang matangkad na figura na may malapad na sombrero na nagbabantay sa mga nagtatrabaho. Nagsindi siya ng sigarilyo, ang liwanag nito ay tumama sa mukha niyang matigas at puno ng pilat ng hiwa. Biglang nakita ng isa sa mga tauhan niya ang refleksyon ng flashlight ko. May tao. Agad akong yumuko at pinatay ang ilaw, pero narinig ko ang mabilis na mga yapak na papalapit. Alam kong nagsisimula na silang maghanap. Nagpigil ako ng hininga sa likod ng bangka, naririnig ang usapan nila na palapit ng palapit. Hanapin niyo sa paligid ng bakawan. Kapag taga-barangay yan, patayin niyo. Hinawakan ko ng mahigpit ang baril ko, kumakabog ng mabilis ang puso. Ang ilang segundo ay parang oras ang tinagal. Nung palayo na ang mga yapak nila, nagdesisyon akong umatras ng dahan-dahan. Sumasagwan palayo sa barko. Pero biglang bang, isang bala ang tumama sa tubig hindi kalayuan sa bangka ko. Namaril sila. Agad kong binuhay ang makina at mabilis na umalis kontra sa agos ng ilog. Ang tunog ng makina nila ay humahabol sa likuran. Ang malakas na agos ng ilog ay naging tagapagligtas at patibong ng sabay. Tumatalo ng bangka ko sa maliliit na alon, lumalabo ang paningin ko dahil sa talsik ng tubig. Pero tuloy-tuloy lang ako hanggang sa makita ko ang kawayang tulay na palatandaan ng hangganan ng barangay. Pagkalampas doon, pinatay ko ang makina at nagtago sa likod ng talahiban. Dahan-dahang nawala sa gabi ang boses nila. Ligtas ako pero pansamantala lang. Tinitigan ko ang mga litrato sa kamera ko. Sapat na ebidensya para mabuksan ang legal na paraan. Pero alam ko na ang susunod na hakbang ay hindi magiging madali. Masyadong malaki ang sindikato at ibabaw pa lang ang nakikita ng barangay na ito. Kinaumagahan, nag-report ako kay Kapitan Ruben. Tinitigan niya ang mga litrato ng may takot sa mukha. Diyos ko, so sa lahat ng panahong to, ginagawang daanan ng smuggling ang ilog natin. Tumango ako. At hindi lang basta negosyante ng karne ng buwaya si Katupan. Parte siya ng malaking sindikato. Ang layunin nila ay hindi lang magbenta ng karne, kundi kontrolin din ang teritoryo ng ilog. Matagal akong tinitigan ni Kapitan. Alam mo ba? Ibig sabihin babalik sila.
Umiti ako ng tipid. Yun mismo ang inaasahan ko. Alam kong hindi pa tapos ang laban na to, may tinatago pang anino ang ilog malaya sa bukana nito, at hindi ako titigil hanggat hindi umaabot ang liwanag sa kailaliman ng tubig nito. Mabigat ang hangin sa ilog malaya nung umagang iyon. Natatakpan ng manipis na hamog ang ibabaw ng tubig na tila nagpipigil ng hininga ang ilog. Simula nung bumalik ako galing sa bukana nung nakaraang gabi, patuloy na nagmumulto sa isip ko ang mukha ni Katupan. Alam kong hindi pa tapos ang habulan na to at ang kalaban na hinaharap namin ay higit na mas malaki kaysa sa simpleng mga ngaso ng buwaya. Nakaupo ako sa maliit na outpost habang nakatitig sa folder ng mga litrato na kinuha ko nung gabing iyon. Malinaw ang lahat. Ang mukha ni Katupan, ang kahoy na barko, at ang malalaking sako na mailamang kung ano. Handa na ang report. Ang sunod kong destinasyon, Port Police Office. Kailangan kong madala ang lahat ng ebidensyang ito doon bago malaman ng sindikato ang galaw ko. Bago umalis, dumating si Laura na mukhang nag-aalala. Santos, sigurado ka bang aalis kang mag-isa? Tinitigan ko siya. Responsibilidad to, masyado na akong malalim, Laura. Kung aatras ako, masasayang ang lahat ng to. Hinawakan niya ang braso ko. Kung ganun mag-ingat ka. Narinig ko sa mga tagapalengke kagabi, may banyagang barko na dumaong ng patago. Sabi nila bumalik daw ang taong nakasombrero. Natahimik ako. So alam nga nilang buhay pa ako at babawi sila. Inabot ng 3 oras ang bayahe papuntang lungsod sakay ng lumang patrol car. Pasikot-sikot ang daan sa gitna ng latse ang gubat at hilera ng mga bakawan. Sa malayo, mukhang malamig na itim na bakal ang dagat. Pagdating sa pantalan, dumiretso ako sa local police station. Doon, sinalubong ako ni Major Dimas, isang batang opisyal na kakalipat lang galing Maynila. Ikaw si Santos, di ba? Nabalitaan ko na ang kaso sa Ilog Malaya, sabi niya habang tinitignan ang mga litrato. Mabigat na ebidensya to, pero kung totoong ang may ruta sila sa dagat, ibig sabihin kaharap natin ang transnational network. Handa ako, sir. Matatag kong sagot. Tumango si Dimas sa katinapik ang balikat ko. Kung ganun, ngayong gabi ihahanda natin ang operation para sa paghuli. Hihintayin nating dumating ulit ang barko. Pero kailangan mong sumama. Ikaw ang pinaka-nakakakilala sa target natin. Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Sa puso ko, naghahalo ang kaba at takot na mahirap ipaliwanag. Alam kong hindi ordinaryong tao si Katupan. Tuso siya, malupit, at laging nauuna ng isang hakbang. Kinagabihan, nagsimula ang operasyon. Nagpanggap kaming mga trabahador sa pantalan, nagsuot ng lumang damit at naghintay sa East Pier. Payapa ang dagat, pero dala ng hangin ang amoy ng asin na menusok sa ilong. Sa gitna ng dilim, malabong lumitaw ang silweta ng malaking kahoy na barko na katulad nung nakita ko sa bukana. Malamlam ang ilaw, halos walang tunog. Target spotted, bulong ni Dimas. Lahat maghanda. Naghintay kami hanggang sa makadikit ang barko. Mula sa loob ng barko, ilang lalaki ang bumaba dala ang kahoy na peti. Mabilis silang kumilos ng walang imikan. Napigil ko ang hininga ko nang makita ko ang isang taong lumabas mula sa upper deck. Si Katupan na may malapad na sombrero, nagsisindi ng sigarilyo gaya ng dati. Ngayon na, utos ni Dimas. Lumabas kami sa likod ng container. Nakataas ang mga baril. Bumasag ang sigawan kasunod ang mga yabag at warning shots. Nagtakbuhan agad ang mga tauhan ni Katupan. Ang iba tumalon sa dagat, ang iba sinubukang lumaban. Hinabol ko si Topan na tumakbo papunta sa lumang bodega sa dulo ng pier. Tigil, sigaw ko. Pero tumawa lang siya. Mabilis at kalmado ang mga hakbang niya. Madilim sa loob ng bodega. Masangsang ang amoy ng krudo at kalawang. Binuksan ko ang flashlight, tinutok sa bawat sulok, at biglang may malaking anino na lumitaw mula sa likod ng tumpok ng mga peti. Isang mahabang bakal ang lumipad papunta sa akin. Yumuko ako sa tamang oras. Tumama ang bakal sa pader. Naglabasan ang mga tilamsik ng api. Ang tagal mong dumating, pulis. Paos pero kalmado ang boses ni Katupan. Akala ko pagkain ka na ng buwaya. Hindi ako ganun kadaling mamatay, Tupan. Sagot ko habang nakatutok ang baril. Marami ka ng pinatay na tao.
Panahon na para tumigil. Tumawa siya ng malakas. Tumigil. Hindi titigil ang mundo dahil lang sa gusto mo. Maraming tao sa taas ko, Santos. Maliit na bahagi lang ako, pero ang maliit na bahaging to ay sapat na para tapusin ko, matigas kong sabi. Humakbang siya palapit ng dahan-dahan. Sa tingin mo mananalo ka? Hindi mo kilala kung sino talaga ang kalaban mo. Bago pa ako makasagot, binato niya ang maliit na sako papunta sa akin. Napunit ang sako sa ere, tumapon ang laman ng mga piraso ng karne ng buwaya. At sa gitna ng karne, may maliit na gintong pulseras. Natigilan ako. Kilala ko ang pulseras na iyon. Pulseras ni Laura. Biglang nanlamig ang dugo ko. Anong ginawa mo sa kanya? Umisi ng tabingi si Katupan. Huli ka na, Santos. Dinala na nila siya sa dagat. Sabihin mo sa bago mong boss, kung gusto niyong maibalik ang babae, huwag niyo nang guluhin ang ruta namin. Sumabog ang galit parang kidlat. Sumugod ako at bumaril, pero tumama lang sa pader ang bala ko. Tumalo na si Topan sa dagat sa sirang bintana, nag-iwan ng ripple sa tubig na mabilis na wala sa dilim. Tumakbo ako sa pantalan, tinutukan ng ilaw ang dagat, pero katahimikan lang ang nandoon at mga alon na nagre-reflect ng ilaw ng lungsod. Sa malayo, umawang ang sirena ng patrol, pero huli na ang lahat. Kinaumagahan, nakaupo ako sa gilid ng pantalan na halos hindi maipikit ang mata. Mahigpit kong hawak ang gintong pulseras ni Laura. Dumating si Dimas at ipinatong ang kamay sa balikat ko. Sinuyod na namin ang dalampasigan. Walang senyales ng barko. Nawala sila. Hindi ako sumagot. Sa loob-loob ko alam ko ang isang bagay. Hindi pa tapos ang laban na to, gumanti si Katupan at sa pagkakataong ito, ginalaw niya ang pinakamahalaga sa akin. Tinitigan ko ang dagat na dahan-dahang gumugulong sa ilalim ng sikat ng araw. Doon sa likod ng mga alon, alam kong buhay pa si Laura at sumusumpa ako na babawiin ko siya. 3 araw na simula nung kidnapin si Laura. Araw na parang habang buhay. Bawat segundo ay lumilipas na nasa isip ko ang mukha niya. Bawat gabi ay puno ng pagsisisi at galit na lalong sumusunog sa dibdib. Alam kong nasa dagat pa si Katupan. Alam kong hindi pa siya nakakalayo. Pero ang dagat ay mundong banyaga sa akin. Lugar kung saan hindi umiiral ang batas at ang boses ng tao ay pwedeng mawala na lang ditela ng alon kahit kailan. Nung umagang iyon sa opisina ng police port, nakatitig ako sa mapa ng dagat sa pader. Ang mga asul na linyang palikuliko ay nagpapakita ng ruta ng paglalayag papunta sa open sea. Nakatayo sa tabi ko si Major Dimas. Nakaturo ang kamay niya sa pulang tuldok malapit sa maliit na isla na tinatawag na Black Rock. Nakita ng asset namin ang kahoy na barko na may parehong marka nung nakaraang 2 gabi. Dito sila dumaong, mariin niyang sabi. Kay Katupan ba, tanong ko. Tumango si Dimas. Malaki ang posibilidad na, pero mag-ingat ka, Santos, walang nagbabantay sa lugar na iyon. Maraming smuggler at pirata ang nag-operate doon. Huminga ako ng malalim. Kung buhay pa si Laura, mahahanap ko siya doon. Tumingin sa akin ang major ng may pagdududa. Alam kong gusto mo siyang iligtas, pero wag kang padalos-dalos. Hintayin natin ang full team. Tumingin lang ako sa dagat sa bintana. Payapang gumugulong ang alon. Pero alam kong sa ilalim nun ay may sikretong naghihintay na mabunyag. Hindi ako makakapaghintay, sir. Bawat oras na lumilipas baka nawawala na siya ng pag-asa. Nang hindi naghihintay ng approval, kinuha ko ang maliit na patrol boat at naghandang umalis. Tumingin sa akin si Dimas ng mabigat, pero sa huli ay nagsabi na lang, sige, Santos, kung aalis ka, magpapadala ako ng 2 tao. Para sumunod ng patago. Huwag kang gagawa ng katangahan. Tumango ako ng marahan. Salamat, sir. Pero kapag hindi ako nakabalik, siguraduhin mong hindi na makakatapak pa sa lupa si Topan. Ang bayahe papuntang Black Rock ay tumagal ng 5 oras. Mukhang payapa ang dagat sa ibabaw, pero maalon sa ilalim. Tumingin ako sa kulay abong langit na nakabitin ng mababa. Tanda na may bagyong darating. 2 maliit na barko ang sumusunod mula sa malayo, binabantayan ang galaw ko. Sa gitna ng bayahe, nakakita ako ng piraso ng kahoy na lumulutang na may mansa ng tuyong dugo.
Sa gitna ng mga piraso, may lumang telang kulay pink. Pareho ng kulay ng alampay ni Laura. Biglang nanikip ang dibdib ko. Laura, kumapit ka. Hindi nagtagal, mula sa malayo ay nakita ko ang silweta ng madilim at mababatong isla na parang ngipin ng higante na lumitaw mula sa dagat. Mataas ang alon sa paligid nito, humahampas ng malakas sa batuhan. Doon sa likod ng hamog makikita ang poste ng lumang barko, ang barko ni Katupan. Pinatay ko ang makina ng bangka at lumapit ng dahan-dahan. Ang kulay orange na mapula-pulang sikat ng araw sa hapon ay tumatago sa hamog, dahilan para magmukhang salamin ng dugo ang dagat. Inihanda ko ang baril at bumaba sa itim na buhangin sa gilid ng isla. Maingat ang mga hakbang ko. Bawat tunog ng alon ay parang bulong ng banta. Sa gitna ng mga guho ng pantalan, nakakita ako ng bakas ng paa na bago pa, mabigat at malaki, siguradong kay Tupan o sa mga tauhan niya. Sinundan ko ang bakas papasok sa maliit na mangrove forest sa gitna ng isla. Ang amoy ng lansa ng karne at asin ng dagat ay naghalo sa hangin, menusok sa ilong. Sa likod ng puno, nakita ko ang kubong kahoy na yari sa yero ang dingding. Mula sa siwang ng bintana, kita ang anino ng babaeng nakatali sa upuan. Laura! Muntik na akong sumugod, pero pinatigil ako ng malalim na boses mula sa likuran. Hindi ka talaga natututo, Santos. Nakatayo si Katupan ilang metro lang mula sa akin, may hawak na short-barreled shotgun. Ang tabingi niyang ngiti ay pareho pa rin nung huli. Pakawalan mo siya, sigaw ko. Umiling siya ng marahan. Dumating kang mag-isa gaya ng hula ko. Tanga talaga ang mga pulis dahil masyadong nagtitiwala sa puso nila. Itinaas ko ang baril. Sa pagkakataong ito, wala nang kawala para sa iyo. Tumawa siya ng mahina. Sa tingin mo ba gusto kong lumabas dito? Hinihintay ko lang silang mas malaki na dumating para kunin ang items. Tagahatid lang ako at ikaw ay maliit na istorbo lang na kailangang alisin. Biglang narinig ang tunog ng malaking barko mula sa direksyon ng dagat. Umalingaw-ngaw ang mahabang sirena, senyales na may paparating na barko. Mula sa siwang ng mga puno, nakita ko ang barkong bakal na kulay abo. Hindi barko ng mangingisda, kundi cargo ship. Sa tagiliran nito nakasulat ang Kino Santara 8. Nagsimulang bumaba ang 12-12 ng armadong lalaki dala ang malalaking peti. Tumingin sa akin si Katupan habang nakangiti. Ayan na sila. Dumating na ang big boss para kunin ang resulta. Wala na akong oras. Nung lumingon siya, binaril ko ang kaliwang binti niya. Tumama ang bala ko. Natumba siya na may malakas na sigaw. Tumalsik ang baril niya. Agad akong tumakbo papunta sa kubo, sinipa ang pinto hanggang masira. Laura. Tumingin siya sa akin gamit ang mga matang maga, mahal, gusto nilang ipadala ang karne sa ibang bansa. Pinutol ko ang tali. Aalis na tayo ngayon. Pero ilang hakbang palang palabas, umulan na ng bala galing sa direksyon ng Pampang. Hinila ko si Laura para magtago sa likod ng bato. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tauhan ni Tupan. Nagsimula silang maghiwalay. Isang bala ang muntik nang tumama sa ulo ko. Nanginginig si Laura sa takot sa yakap ko. Tumingin ako sa dagat. Nagsimula nang gumalaw ang malaking barko. Naghahandang umalis ulit. Alam kong kapag nakatakas ang barkong iyon, mawawala ang lahat ng ebidensya. Tumingin ako kay Laura. Kailangan mong pumunta sa bangka sa east side. Ligtas doon. Pipigilan ko sila. Hindi, mahal. Ikaw ang itinakpan ko ng daliri ang bibig niya. Magtiwala ka. Susunod ako. Lumabas ako sa pinagtataguan, binaril ang barko. May maliit na pagsabog malapit sa deck dahilan para magtakbuhan sa panik ang ilang lalaki. Sa sandaling iyon, lumitaw ang 2 patrol boat ni Dimas mula sa likod ng hamog. Umwang ng malakas ang sirena. Hindi maiiwasan ang digmaan sa dagat. Tumakbo ako sa pantalan at tumalon sa barko ni Tupan. Malakas na umuga ang alon pero kumapit ako. Nandoon pa rin si Tupan nakaupo na may duguan na binti, pero hindi pa nawawala ang ngiti niya. Sa tingin mo ba matatapos to ngayong gabi, Santos? Mahina niyang sabi pero puno ng pang-uyam. Hindi sila titigil. Sa dagat, walang kapangyarihan ang batas. Tinitigan ko siya ng malamig. Siguro.
Pero ngayong gabi ikaw ang titigil. Binaril ko siya sa dibdib. Bumagsak siya sa sahig ng barko na nakadilat pa ang mata. Biglang binalot ng katahimikan ang paligid. Tinitigan ko ang dagat na umaalburuto sa ilalim ko. Lumakas ang hangin. Nagsisimula nang dumating ang bagyo. Sa malayo, tumalon si Dimas sa barko habang sumisigaw, "Santos, bilis, lulubog ang barko." Tumakbo ako, hinila si Laura na naghihintay na sa akin sa gilid ng pantalan. Sabay kaming tumalon sa patrol boat bago sumabog ng malakas ang barko ni Tupan, nagpaapoy sa gitna ng madilim na dagat. Nung gabing iyon, bumalik kami sa pantalan na basang-basa ang katawan. May natitira pang kidlat ang langit sa malayo. Nakaupo ako sa tabi ni Laura na nakasandal ng mahina. Mahigpit na hawak ng kamay niya ang gintong pulseras na nawala saglit. "Masakit pa ba?" Mahina kong tanong. Ngumiti siya ng mahina. "Hindi, ang mahalaga buhay pa tayo." Tinitigan ko ang open sea. Kita pa rin sa malayo ang apoy mula sa barko ni Tupan na sumusunog sa gabi. Pero alam kong hindi kasinungalingan ang sinabi niya. May ibang tao pa, big boss na nag-aayos ng lahat behind the scenes. At hindi pa talaga tapos ang giyera na to. Isang linggo na ang nakalipas simula nung insidente sa Black Rock, nilamon na ng dagat ang barko ni Katupan kasama ang lahat ng sikreto nito. Pero para sa amin sa lupa, sariwa pa ang sugat mula sa pangyayaring iyon. Patuloy pa ring nagpapagaling si Laura sa Port Hospital. Tuwing tinitignan ko ang maputla niyang mukha sa ilalim ng puting ilaw, bumabalik ang bigat ng konsensya sa dibdib ko. Nabigo akong protektahan siya at kahit nakaligtas siya, alam kong hindi pa talaga tapos ang panganib. Ngayong umaga, ipinatawag ako ni Major Dimas sa opisina niya. Ang kahoy niyang mesa ay puno ng makapal na files at litrato ng resulta ng investigasyon matapos ang pagsabog. "Alam kong kailangan mo ng oras, Santos," dahan-dahan niyang sabi habang nakatingin sa akin. Pero may nahanap kami sa mga guho ng barko ni Tupan. Umupo ako at tinitigan ang litrato na iniabot niya. Sa litrato, makikita ang isang maliit na kinakalawang na metal box na may nakaukit na kakaibang logo na hugis letrang TE na pabilog parang alon. "Ano to?" tanong ko. "Simbolo ng export company na nakarehistro sa Maynila." "Mitra Lautan Raya," sagot ni Dimas. "May permit ang kumpanya na mag-export ng seafood. Pero hinala namin. Pagtatakip lang iyon sa illegal business sa ilalim." Tinitigan ko siya ng matalim. "So ang Mitra Lautan Raya ang big boss sa likod ng lahat?" "Hindi pa sigurado," sagot ni Dimas habang nagsisindi ng sigarilyo. "Pero ang data galing sa laptop na nahanap namin sa barko ni Tupan ay tumuturo sa isa sa mga direktor ng kumpanyang iyon. Ang pangalan ay Rendra Saputra. Dati siyang negosyante ng exotic meat sa Mindanao bago lumipat sa Maynila." Natahimik ako sandali sa pangalang iyon. May kung ano sa tunog nun na kumiliti sa alaala ko. Rendra. Narinig ko na ang pangalang iyon mula sa isang tao, kay Kapitan Ruben, ang biyena ni Dante, na asawa ni Laura. Ilang buwan na ang nakakaraan, nabanggit niya si Rendra bilang dating business partner na biglang tumigil dahil sa issue sa trabaho. Tumayo ako, kailangan kong makausap si Kapitan Ruben. Ngayon din ang bahay ni Kapitan Ruben ay nasa gilid ng ilog, medyo malayo sa sentro ng barangay. Maalinsangan ang hangin nung hapon at nagsisimula ng maging kulay kahel ang langit. Pagdating ko, nakaupo ang matanda sa beranda, nakatingin sa tubig na dahan-dahang umaagos sa ilalim niya. Mukha siyang mas matanda kaysa dati, pagod pero puno rin ang dalahin. "Kapitan Ruben," mahina kong tawag. Lumingon siya tapos bumuntong hininga. "Alam kong darating ka, Santos. Pumunta ka dahil sa pangalang Rendra, di ba?" Nagulat ako. "Paano niyo nalaman?" Ngumiti siya ng tipid pero mapait. "Dahil nagtrabaho ako sa kanya noon." Umupo ako sa bangkong kawayan sa harap niya. "Anong alam niyo tungkol sa kanya?" Tumingin sa malayo sa ilog si Kapitan Ruben, blanko ang mata. Dati siyang negosyante ng karne ng buwaya si Rendra. May farm siya sa Agusan del Sur. Hindi kalayuan dito. Gwardiya lang ako nung time na iyon. Pero nung ipinagbawal na ang pagbebenta ng karne ng buwaya, ayaw niyang tumigil. Nagsimula siyang magbayad ng mga tao para mangaso sa mga ilog, kasama na dito sa Ilog Malaya. Kinuyom ko ang kamao ko. "So lahat ng pagpatay sa buwaya
pagnanakaw ng karne, lahat yun galing sa kanya. Tumango ng marahan si Kapitan Ruben. At si Katupan ay kanang kamay lang niya. Alam kong magiging masama ang katapusan ng lahat ng ito. Kaya umatras ako. Pero hindi niya nagustuhan. Tinakot niya ang pamilya ko. Kaya lumipat ako sa barangay na to para magtago. Tinitigan ko ng matagal ang matandang mukha. Bakit hindi kayo nagkwento? Ngumiti siya ng mapait. Aanhin pa? Walang maniniwala kapag nagsalita ang matandang to. Mas gustong pakinggan ng mundo ang mayayaman at makapangyarihan. Umihip ng mahina ang hangin nung hapon dala ang amoy ng putik ng ilog. Pakiramdam ko nahanap ko na ang dulo ng sinulid na matagal ko nang hinahanap. Pero ang sinulid na iyon ay papunta sa labirintong higit na mas malaki. Kailangan kong pumunta sa Maynila, sabi ko sa huli. Tinitigan ako ng matalim ni Kapitan Ruben. Hindi mo kilala kung sino ang makakabangga mo, iho. Hindi lang negosyante si Rendra. May mga tao siya sa kapulisan, sa pantalan, baka pati sa gobyerno. Huminga ako ng malalim. Kaya nga kailangan kong umalis. Kung tatahimik tayo, patuloy siyang maglalaro sa likod ng batas. Yumuko si Kapitan Ruben tapos pumasok sa loob ng bahay. Pagbalik niya, may hawak na siyang lumang brown envelope. Ito ang lumang litrato at ilang dokumento na itinago ko nung nagtatrabaho pa ako sa kanya. Baka makatulong, mahina niyang sabi. At isa pa, Santos, mag-ingat ka sa pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng nakauniporme ay kakampi mo. Bumaon sa isip ko ang mga salita niya. Nung gabing iyon, bumalik ako sa ospital para bisitahin si Laura bago umalis. Nakakaupo na siya kahit mahina pa. Nabalitaan ko kay Dimas na pupunta ka sa Maynila, mahina niyang sabi. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya. Kailangan kong mahanap ang taong may gawa ng lahat ng to. Pangako pagkatapos nito makakapamuhay na tayo ng tahimik. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Huwag kang masyadong matapang, mahal. Ang mundo nila hindi natin mundo. Ngumiti ako ng mahina. Pulis ako, Laura. Ang mundo nila ay trabaho ko talaga. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Kung ganun mangako ka ng isang bagay. Huwag ka nang mawawala ulit. Tumango ako. Pangako. Kinabukasan ng umaga, umalis ako gamit ang patrol car papuntang lungsod. Sa kabilang upuan, nakalagay ang folder ng mga dokumento galing kay Kapitan Ruben. Pinapakita ng mga lumang litrato ang mukha ng batang Rendra na nakatayo sa harap ng malaking bodega, kasama ang ilang lalaki, at sa gitna nila ay may taong nagpatigil sa akin sa pagtitig. Major Dimas. Tinitigan ko ng matagal ang litrato. Napigil ko ang hininga ko. Hindi pwede. Hindi, Dimas. Nanginig ang kamay ko. Malinaw ang litrato. Imposibleng mali. Nakatayo doon si Dimas, nakasibilyan, may hawak na malaking sako na may logo ng Mitra Lautan Raya. Mabilis na umikot ang utak ko, lahat ay nagsimulang maging parang malaking patibong na inayos ng mabuti. Talaga bang tinutulungan niya ako sa lahat ng panahon o itinuturo niya ako sa bitag? Maulap ang langit, dala ng hangin ang amoy ng ulan sa dagat. Ang highway papuntang Maynila ay nakalatag ng mahaba sa harap ng sasakyan ko. Pero ewan ko ba, parang papunta sa bangit na hindi ko makita ang ilalim. Huminga ako ng malalim at tumingin sa harap. Malalaman ko ang totoo, bulong ko. Kahit kailangan ko pang labanan ang taong tinatawag kong kaibigan. Patuloy na umandar ang sasakyan sa ilalim ng kulay abong langit. At sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang kasong ito, na-realize ko na ang kaaway ko ay hindi lang ang mga taong nagtatago sa dilim, kundi pati na rin ang mga nakatayo sa tabi ko sa lahat ng panahon. Bumubuhos ang malakas na ulan nung pumasok ang sasakyan ko sa gate ng Maynila. Basa ang kalsada. Ang mga ilaw ng poste ay kumikislap sa baha parang basag na refleksyon. Sa dashboard ng sasakyan, nakalagay ang litrato na nahanap ko sa file ni Kapitan Ruben. Ang mukha ni Major Dimas na nakatayo sa tabi ni Rendra sa putra. Ngumingiti ng malabo tila may tinatagong baho. Nagwawala ang puso ko sa pagitan ng galit at pagdududa. Parang kuya na ang turing ko kay Dimas sa kapulisan. Siya ang tumulong sa akin nung nasugatan si Laura. Siya rin ang nanguna sa investigasyon. Simula pa lang. Pero masyadong malinaw ang litrato para baliwalain.
Huminto ako sa harap ng lumang gusali sa area ng Port of Manila, ang headquarters ng Mitra Lautan Raya. Mula sa labas mukhang marangya, pero may madilim na aura na bumabalot dito. Lumapit ang isang gwardya, pero nung makita ang badge sa damit ko, hindi na siya masyadong nagsalita. Nasa opisina po si Director Rendra, sir. Tatlo kay floor, kabadong sabi niya. Umakyat ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang mabigat. Ang amoy ng asin ng dagat at kalawang ay pumuno sa hangin. Sa harap ng pinto na may nakasulat na Rendra Saputra, President Director. Huminto ako. Sinigurado kong handa ang baril sa bewang ko bago kumatok ng 2 beses. Pasok. Sagot ng malalim na boses mula sa loob. Nakaupo si Rendra sa likod ng malaking mesa na gawa sa kahoy na nara. Kalmado ang mukha, matalas ang mata na may ngiting nagpakulo ng dugo ko. Santos, marami na akong naririnig tungkol sa'yo, relax niyang sabi. Pulis kang matyaga pero masyadong nagtitiwala sa tao. Tinitigan ko siya ng walang imik. Hindi ako pumunta dito para makipagkwentuhan. Gusto kong malaman kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng patayan. Si Katopan, ang mga mangingisda, lahat na namatay dahil sa maruming negosyo mo. Dahan-dahang tumayo si Rendra at nagsindi ng tabako. Namatay sila dahil sa sarili nilang desisyon, Santos. Gaya mo mamaya. Lumapit siya, tinitigan ako ng diretso sa mata. Sa tingin mo takot ako sa batas? Ang batas sa bansang to nabibili, pati ang mga taong nagpapatupad nito. Huminga ako ng malalim. Kasama si Dimas. Numipis ang ngiti niya tapos naging mahinang tawa. Sa wakas nalaman mo rin pala. Dati parte namin si Dimas. Pero masyado siyang malinis para tumagal. Umatras siya at hinayaan ko. Pero mukhang nakalimutan niya. Kapag pumasok ka sa network na to, hindi ka na makakalabas ng tuluyan. Narinig ang mga yapak mula sa likuran ko. Mabilis akong lumingon. Nakatayo si Dimas sa may pinto. Basa ng ulan ang mukha. Baril sa kamay. Ibaba mo ang baril mo, Santos, patag niyang sabi. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. So totoo ngang kasabwat kanila? Hindi siya sumagot agad, tinitigan lang ako ng tahimik. Hindi mo alam ang totoong nangyari. Dati nga akong nasa network na to, pero hindi para sa kanila. Nagsusumiksik ako para maghanap ng ebidensya. Pero bago ako makalabas, muntik na nila akong patayin. Bakit hindi mo man lang kinuwento sa akin? Nanginginig ang boses ko sa pagitan ng galit at dismaya. Humakbang palapit si Dimas. Kasi hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita. Marumi ang sistemang to, Santos. Kahit sino pwedeng bumaliktad sa isang gabi. Tumawa ng mahina si Rendra sa likod niya. Ang tamis ng traiduran sa magkaibigan. Pero tama na ang drama. Santos, gusto mong malaman kung sino ang nag-utos ng pagpatay sa Ilog Malaya? Tinitigan ko siya ng malamig. Si Laura, kalmado niyang sabi. Siya ang unang nag-report. Kung wala ang report niya, hindi magsisimula ang investigasyon na to. Pero alam mo kung anong nakakatawa? Gusto lang naming tumahimik siya. Pero nung oras na iyon, si Dimas pa mismo ang nag-leak ng location niya. Nanigas ako. Yumuko si Dimas. Puno ng pagsisisi ang mukha niya. Aksidente iyon, Santos. Akala ko hindi siya atakihin ng diretsyo ng mga tao ni Rendra. Nagkamali ako. Nawala lahat ng boses sa kwarto. Ang natira lang ay ang tibok ng puso ko at tunog ng ulan na tumatama sa bintana. Tinitigan ko ang 2 lalaki sa harap ko. Isang totoong kaaway, isang kaibigang nawala sa landas. Dahan-dahan kong hinila ang gatilyo ng baril ko. Kayo na ang nagpadusa sa masyadong maraming tao. Tumawa ulit si Rendra. Huwag kang gumawa ng tangang desisyon, Santos. Kapag binaril mo ako, walang magbabago. May 12 ng Rendra pa sa labas. Humakbang ng isa si Dimas, tinitigan ako ng puno ng galit. Wag, Santos. Kaya kong bayaran to, hayaan mong hulihin ko siya ng buhay. Narinig ang sirena ng pulis mula sa labas. Dumating na si Dante, ibang Dante, posibleng kasamahan sa pulis, at ang team. Nagsimulang magpanik si Rendra pero sinusubukan pa ring magmukhang kalmado. Huli na ang lahat, malamig niyang sabi. Kung babagsak ako, dadamain ko ang lahat.
Bigla siyang naglabas ng baril mula sa ilalim ng mesa at binaril kami. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril, nagliparan ang basag na salamin. Yumuko ako, gumapang sa likod ng mesa, gumanti ng 2 putok. Sumigaw si Dimas nagbibigay ng utos, pero hindi ko na narinig. Tumama ang susunod na bala sa balikat niya. Lumabas ako sa pinagtataguan, binaril ulit ng isa sa dibdib si Rendra. Sumuray-suray siya, nakatingin sa akin bago bumagsak ang katawan sa sahig. Nahulog ang tabako, dahan-dahang namatay ang maliit na apoy. Tahimik. Napaupo si Dimas sa pader habang iniinda ang sugat sa balikat. Nagtagumpay ka rin, sabi niya nang may tipid ng ngiti. Nilapitan ko siya. Tayong dalawa ang nagtagumpay. Tinitigan niya ako ng may mapungay na mata. Kung isusulat mo ang report mamaya, wag mo akong isulat bilang traidor. Sabihin mo na lang ako ang nagbukas ng daan. Hinawakan ko ang kamay niya, pero dahan-dahang tumigil ang paghinga niya. Lalong lumakas ang sirena sa labas. Papalapit ang mga yapak ng mga opisyal. Pumasok ang backup team, nakita ang bangkay ni Rendra at katawan ni Dimas tapos tumingin sa akin nang nanlalaki ang mata. Tapos na ang lahat, sir. Tumingin ako sa labas ng bintana. Malakas pa rin ang ulan. Hindi pa. Pero sa ngayon, ilang araw ang lumipas, nakatayo ako sa puntod ni Dimas. Tumila na ang ulan. Tanging amoy ng basang lupa ang natira. Sa kamay ko, pinunit ko na ang lumang litrato na naging simula ng lahat. Sapat na ang pagpapahirap ng nakaraan nang hindi kailangang alalahanin. Nakatayo si Laura sa tabi ko. Mahigpit ang hawak ng kamay niya sa braso ko. So tapos na. Tumingin ako sa langit na kulay abo. Para sa kasong ito. Pero para sa katotohanan, ewan kung kailan talaga matatapos. Naglakad kami palayo sa sementeryo. Sa malayo, narinig ng malabo ang tunog ng alon tila nagpapaalala na ang dagat ay nagtatago pa rin ang sarili nitong sikreto. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may isa akong siguradong alam. Hanggat may taong matapang na maghanap ng katotohanan, hindi makakatagal habang buhay ang madilim na anino.